Nitong nakaraan lamang ay namataan ng NASA ang isang napakalakas na solar flare. Maaari daw itong magdulot ng negatibong epekto sa ating mundo. Ang solar flare ay pagputok o pagbulwak ng araw. Ayon sa NASA ay hindi biro ang lakas nito. Maaari daw nitong maapektuhan ang mga linya ng komunikasyon, gaya ng telepono at maging mga mobile signal. At worst case scenario, kaya raw nitong patigilin ang ating internet sa isang iglap lamang. Ano ang maaaring mangyari sa ating mga tao? Ano ang pwede nating gawin para labanan ito? At bakit naaalarma ang mga siyentipiko kapag pinag-uusapan ng bagay na ito? Solar flare na binabantayan ngayon ng mga siyentipiko, yan ang ating aalamin. Nitong Huwebes lamang ay namataan ng NASA ang isang napakalakas na solar flare mula sa gitnang ilalim ng araw. Ang pagputok daw nito ay bahagyang nakatutok diretso sa atin. Bagamat hindi tayo kayang abutin ng apoy nito, ay delikado naman ang radiation na nanggagaling sa mga solar flare gaya nito. Kasalukuyang binabantayan ng mga siyentipiko kung ano-ano ang maaaring maging epekto nito sa atin. Ito ang tinatawag na Solar Dynamics Observatory o sikat sa tawag na SDO. Ang bagay na ito ang responsable sa pagbabantay ng anumang galaw o pagbabago ng ating araw. At ito mismo ang nakasaksi ng napakalakas na solar flare nitong Huwebes lamang. Ito ay mayroong napaka-high-tech na kamera na may mataas na contrast para makita ang araw ng diretso. Dahil kung titingin tayo sa araw gamit ang mga normal na telescope, ay baka pagkabulag ang abuti natin. Habang nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, ay nagbaba ang NASA ng tinatawag na Strong Geomagnetic Storm Watch. Kung baga, may kukumpara natin ito sa Storm Alert Level 3. Kaugnay nito, inaanyayahan ng NASA ang iba pang mga siyentipiko mula sa iba't ibang bansa para magmatyag ukol sa mga maaaring mangyari bunga ng solar flare na ito. Inaasahan nila ang pagkakaroon ng mas malakas na aurora borealis sa ilang bahagi ng daigdig. Magaganap ito dahil mas malakas ang radiation na tatama at magre-reflect sa ating atmosphere. Pasalamat tayo dahil ang ating atmosphere ay kaya tayong protektahan sa ganitong klase ng sakuna. Kumbaga, para itong shield na humaharang sa anumang banta mula sa kalawakan. Kung walang atmosphere ay siguradong diretsong tatama sa atin ang mga panganib na ito. Ang mga tao ay posibleng magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit sa balat at pati na rin sa baga. Hindi lang ang atmosphere ang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang radiation mula sa araw. Pasalamat tayo dahil mayroon din tinatawag na magnetic field. Hinahawi nito papalayo ang solar wind na delikado para sa atin. Kung iisipin nyo ay talagang napaka-perpekto ng Earth para sa atin. Lahat ng katangian nito ay talagang nagbibigay benepisyo sa mga tao. Kaya kung na-appreciate nyo ang ating Earth, ay isang thank you Lord naman dyan. Shoutout naman sa mga taong hindi marunong mag-alaga sa Earth. Mga taong nagtatapon ng basura kung saan-saan. Mga taong gumagamit ng mauusok na sasakyan at mga irresponsableng mga pabrika. Mahiya naman kayo kay Mother Earth. Bakit nga ba nagkakaroon ng solar flare? Nabubuo ito dahil sa nagsasama-samang magnetic energy ng araw na naiipon at sumasabog. Simple lang mga kapantas, halos wala itong pinagkaiba sa mga bulkan dito sa Earth o parang simpleng pagpapainit ng tubig. Kapag naabot niya na ang kanyang highest temperature, ay kukulo ito at bubulwak, katulad ng nangyayari sa mga solar flare. Bagamat hindi literal na tumatama sa atin ang solar flare, ay maaari pa rin itong maapektuhan ang mga linya ng komunikasyon sa loob at sa labas ng Earth. Sa katunayan nga, ay kaya nitong pabagsakin ng internet at burahin ang lahat ng nakasave sa iyong computer sa isang iglap lamang. At kayang-kaya din nitong guluhin ang ating Global Positioning System o yung tinatawag na GPS.
responsable ang GPS sa mapa ng ating daigdig. Ibig sabihin, yung mga order sa ating shop ay baka hindi na makarating sa patutunguhan. Sayang naman, ang gaganda pa naman ng mga ito. Buti sana kung sa isang kapantas natin ito mapunta, okay lang. Congratulations pala kay Archie de la Cruz. Nanalo ka ng Mr. Pantas Signature Shirt. Sa mga gustong sumali ay mag-comment lang lagi sa ating video. Random pick po ito, kaya mag-comment lang na mag-comment. Okay. Mabalik tayo. Mayroong 4 na hanay o klasifikasyon ng solar flare. Ang una ay ang A at B class. Ito yung mga solar flare na normal na nangyayari araw-araw sa isang star. Mahina ito at walang masamang epekto sa ating mga tao. Ikalawa, C class solar flares. Malakas ito ng kaunti sa una, pero wala rin itong dalang panganib. Ikatlo, ang tinatawag na M-class solar flares. Talagang malalaki ang mga ito at nakakapagdulot ng solar storm sa kalawakan. Kung wala tayong atmosphere ay talagang maapektuhan tayo ng radiation na dala nito. At ang panghuli, ang X-class solar flares. Ito ang pinakamalakas na solar flare sa lahat. Ganitong klase ng solar flare ang naranasan natin noong Huwebes lamang. Talagang hindi biro. Take note mga kapantas, X1 class pa lang yan. Ang numerong kasunod ng X ay representasyon kung gaano kalakas ang isang solar flare. Ang mas mataas na numero ay nangangahulugan ng mas malakas na solar flare. Halimbawa na lang noong 1989, umabot sa tinatawag na X15 class ang solar flare at diretsyong nakatutok ito sa North America. Nagkaroon sila ng malawakang blackout noon. Nagkaroon din ng problema ang broadcasting signal at mga telepono. Hindi nila alam ang kanilang gagawin ng mga oras na iyon. Pinili ng marami na wag na munang lumabas hanggat hindi pa nanunumbalik sa normal ang lahat. Sinabi ng mga siyentipiko na hindi malabong maulit ito sa hinaharap. Kaya naman, kasalukuyang nagkukumahog sa pag-aaral ang mga eksperto mula pa sa England kung papaano papatibayin ang kanilang digital system kung sakaling maulit ang ganitong klase ng sakuna. Ito si Dr. Christopher Frost, isang siyentipiko mula sa England. Isa siya sa mga nangunguna sa pagpapatibay ng kanilang internet system dahil alam nila na maaari itong mag-shutdown sa oras na magkaroon ng mas malakas na solar flare. Kumusta naman ang mga internet provider sa Pilipinas? Sana magkaroon din sila ng upgrade kahit hindi pa nagkakaroon ng solar flare. Dahil kapag nawala ang internet dito ay baka hindi nyo na ako marinig pa. Inaasahan naman na marami pang solar flare ang magaganap sa mga susunod na taon, pero hindi nila sigurado kung gaano ito kalakas. Ang araw ay mayroong tinatawag na 11-year cycle at next year ang pang-11 taon nito. Kung hindi nyo pa alam mga kapantas, ay umiikot o tumataob ang magnetic field ng ating araw, gaya na lang ng nasa litratong ito. Ang North Pole ay napupunta sa ilalim at ang South Pole naman ay napupunta sa ibabaw. Kada 11 taon ito nakukumpleto, kaya ito tinawag na 11-year cycle. Ang araw ay hindi literal na umiikot gaya ng ating mga planeta, kung hindi tumataob lamang. Napakalaking tulong ng cycle na ito mga kapantas kapag pinag-usapan natin ang heliosphere. Sa mga matagal nang nanonood sa ating channel, ay sigurado akong alam nyo na kung anong tinatawag na heliosphere. Ito ay parang napakalaking shield na bumabalot hindi lang sa Earth, kung hindi sa buong solar system. Ito ay dahil sa malakas na magnetic field ng ating araw. Pinoprotektahan tayo ng heliosphere mula sa napakalakas na radiation mula sa labas ng solar system. Kung wala nito ay siguradong matagal na tayong burado sa kasaysayan. Ngayon naman bilang pagtatapos ay sasagutin natin ang huling tanong na kung ano ba ang maaaring mangyari sa ating kalusugan dahil sa solar flare na ito. Ang sagot ay wala pang kumpirmado na may negatibong epekto ito sa ating kalusugan. Pero kapag naulit ito ng mas malakas pa, ay dapat tayong manatili sa ating bahay, lalo na kung tanghaling tapat ito nangyari. Mas maigi nang umiwas dahil maging ang ating mga siyentipiko ay wala pang kumpletong pag-aaral sa bagay na ito. Kaya yung mga taong gala dyan, magbago na kayo.
Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.